Matapos nga lang ang isang buwan mahigit at eto nga, uuwi na naman kami sa Bicol. At eto nga po yung sinasabi ko na mainom nga po yung may maleta para kung sakali man pong aalis, may paglalagyan ng mga gamit. Tara na! At kita nyo naman yan kung gano'ng katibay itong maleta yun. Bye-bye! At hindi lang, nagbitbit na nga din ako ng bag. At yung extra nga po naming mga dala, inilagay na nga lang po namin dito sa eco bag. Ops, teka lang, pero bago kami umalis, ipapasa muna ni Dian yung trono kay Jory. At siya na nga lang muna ibahala sa pagtitinda dito. At syempre, tinuro na nga din ni Dian kung paano iniluluto yung mga tinitinda namin. Yung paghahati ng cheese at pagbabalot ng cheese stick. Syempre, bago nga din kami umalis, may mga naglalaro nga dito. Iiwanan natin ng another 20 minutes sila. Lugin natin. Oo, isa. Swerte naman ng mga naglaro din ito. Thank you po. Thank you po, mami. Sige. Kailan saan pupunta si Daddy? Daddy Bye-bye. Bye-bye. Labas na ako ng bahay. Lakad, lumakad na lumak. So, paano, Prokdos? May iwan ka muna dyan. Naalis muna kami. Bye-bye. At ito nga, pabiyahin na kami. Brrrr. Bali, ganun pa nga din po. Magpapahatid na nga lang po kami sa kapatid ko sa bayan. Ang kaso nga lang na medyo nakalayo-layo na nga kami. Nalimutan nga namin yung dadali naming jacket. At sa haba na naman yan na magiging biyahe namin, panigurado, lalamigin kami sa loob ng bus. Kaya nagpahinto nga muna kami dito sa Volter at dumiretso nga kami sa Mr. DIY para humanap nga ng kumot. Tapos binila na nga din namin ng merienda yung mga nagatid sa amin. Ganun sana. At mula naman nga po sa bayan, nag-jeep na nga lang din po kami papunta nga po sa terminal. At nung nakasakay na kami sa bus, ang kabungad-bungad sa amin, yung dalawang nag-aalok ng tinda na nag-aaway sa salita. これにニワールで馬が弁当にako na niya. Ito pa. Hindi naman nasa portion mo siya man. Hindi kita sa portion mo para mo ni Mara says. At ito nga yung kwento, sobrang kabangan namin ni Dayan habang papunta na nga kami sa terminal ng Cubao. Paano ba naman kasi nakapagpabook nga kami ng 6:30 biyahe papuntang Bicol. Hindi na nga kami mapakalit, abutingin na nga din namin sa oras. At kami nga yata mukhang hindi na aabot. At aminado nga kami ni Dayan na medyo nalit nga din kami ng pag-alis. Namaliki nga kasi kami nung umaga para nga sa tinda namin. At mga nasa 11 naman nga kami umalis para lumuwas. At talaga nga naman nung nakahinto na nga kami sa terminal ng Cubao, todo madali kami. At baka nga kasi kami hindi umabot at sayang naman niya ibinayad namin. At buti na nga lang din, nakilala nga ako na sanakay namin tricycle, kaya ang sabi ko, medyo tulin-tulin niya yung pagpapatakbo eh. Nung nakarating na kami dito sa terminal ng Raymond, medyo gumaan yung loob namin. Na kahit papano, sana hindi pa nga kami naiiwan ng sasakayan naming bus. At sa mga oras nga na, talagpas na nga din po sa alas 6 yung nabook naming oras. So sobrang daming pasahero ngayon, nakapila pa nga lang din ako para nga din ipaverify yung napabook namin. At ayun nga po, bali nakadating nga po kami dito sa terminal po ng Cubao. Magsi-6 na, o 6 na po sabihin natin. Tapos sobrang haba po ng pila. Katakakuha na nga po kami ng ticket, kaso po yung sasakyan po namin na number po dito pinalitan. At ngayon lang po dumating after ilang oras din po nakahintay po namin. Grabe, tinignan na po itsura ko. Hindi po, gabi na po dito. Bakas po, makakasakay na po kami sa bus. Sobrang init na init na po. Hindi lang yun, gutom na gutom pa. Hindi pa din pa kasi kami kumakain ng tanghalian po sa kapon ng hapon. Dahil kapos nga po kami sa oras, hindi na nga din po kami nakakain ng hapon. At yung alas 6 nga po sana na biyahe namin, naging alas 9 ng gabi. So, paano hanggang dito na lang muna? At basta po, inabot nga po yung biyahe namin ng 24 hours pa uwi sa Bicol. Ituloy na nga lang natin yung kwento sa susunod na video. Bye-bye!